maligayang pagdating sa isang kwento na nababalot sa misteryo. Ngayon, ibabahagi ko ang isang personal na salaysay tungkol sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan, naganap mismo dito sa Maynila. Noong 2009, nagsimula akong magtrabaho sa isang kakaibang opisina na itinatag sa isang lumang mansyon, dating pag-aari ng isang dayuhang expatriate. Hindi ito pangkaraniwang setup para sa opisina. Ang aming amo, na siya ring may-ari ng mansyon, ay naglagay ng mga antigong palamuti sa bawat sulok. Bawat piraso ay sapat na luma upang ituring na museum-worthy. Maniwala ka ba, ginamit itong lugar para sa isang pelikulang horror? Tanong ng isang kasama ko isang araw habang nakatingin siya sa paligid ng grand lobby na ginawa naming reception area. Parang film mo tuloy may multo dito, no? Sagot ko, pabiro. Nadinig kami ni Boss Hernandez at nakisali siya sa usapan. Pero itong mansion, higit pa sa setting ng mga kwento. Punong-puno ito ng kasaysayan, bawat artifact may kanya-kanyang kwento. Magalang tayo, bisita lang tayo dito, sabi niya ng seryoso, pero may kislap ng pagkapilyo sa kanyang mga mata. Ang ground floor ay inayos bilang espasyo ng aming opisina, samantalang ang mga itaas na palapag ay nanatiling hindi nagagalaw, tila nakapirmi sa panahon. Ang mga pang-araw-araw na lugar ng mansyon, tulad ng sala, silid-tulugan, kainan at kusina, ay pinanatili ang isang aura na puno ng mga hindi maipaliwanag na kwento. Ang aking workstation ay nakaposisyon malapit sa pangunahing hagdanan na tipikal sa mga lumang bahay na kahoy dito sa Pilipinas. Dahil sa posisyong ito, nakikita ko ang buong palapag at maging ang hagdan sa aking tabi. Sa simula, iba-iba ang oras ng aking pagpasok. Minsan mula umaga hanggang hapon, at kung minsan naman ay mula hapon hanggang gabi. Ngunit habang tumatagal, isang di maipaliwanag na presensya ang tila nagpaparamdam sa akin malapit sa hagdan. Isang gabi, habang nag-o-overtime ako, biglang may naramdaman akong lamig na dumampi, kahit walang hangin. Naramdaman mo yon? Message ko kay Maria, na kasama kong nagtatrabaho ng late. Oo, at hindi ito ang unang beses. May kakaiba talaga dito sa hagdanan, type back niya, habang pasimpleng sinisilip ang madilim na hagdan. Isang karaniwang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, habang nanonood kami ng isang nakakatawang viral video, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa paligid. Para bang may bigat na biglang bumagsak sa aking mga balikat at isang malamig na simoy ang dumampi sa aking leeg. Dahil sa takot at pagtataka, nag-message ako sa aming bagong katrabaho, si Ana. Usap-usapan na may kakaiba siyang kakayahan na makakita ng mga bagay na hindi nakikita. Ana, pwede bang tumingin ka dito saglit? Type ko na medyo nagdadalawang isip. Makalipas ang ilang saglit, tumindig ang aking balahibo sa kanyang reply. Wala na siya ngayon. Dumaan lang siya sa likod mo. Pero kanina pa siya nakatitig sa inyo mula sa hagdan, mga 15 minutes na. Wala akong binanggit sa kanya tungkol sa kakaibang pakiramdam, pero tama ang kanyang obserbasyon. Mula noon, pinili ko na lang magtrabaho tuwing araw at hindi na ako nag-volunteer para sa night shift. Patuloy ang kakaibang pakiramdam sa lugar na iyon. Mga anino sa hagdan
na tila laging nagmamasid, naghihintay. Sa paglipas ng mga taon, kahit lumipat na ako ng trabaho, hindi ko pa rin malimutan ang mga karanasan ko sa opisinang iyon at sa misteryosong nilalang na tila naninirahan doon. Isang matibay na paalala ito na may mga lugar talagang higit pa sa kanilang kasaysayan. May mga lihim na minsan pinipiling magpakita sa mga nabubuhay. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento ng kababalaghan.